This is the season of giving. All donated goods to Ipabitag Mo Incorporated, IBMI NGO, were given away to our beneficiaries. We work in collaboration with our media partner, Bitag Media Unlimited Incorporated, BMUI. This year, IBMI NGO chosen beneficiaries are orphanages, homes for the aged, indigenous groups, and garbage collectors or paleros. Sa loob ng 24 na taon, nakilala ang Bitag sa larangan ng investigative documentary, law enforcement, issues and analysis at public service. Sa pamumuno ni Ben Bitag, advokasya ng Bitag labanan ng anumang uri ng pang-aabuso, pagpapabaya, pananamantala at panluloko. Dahil sa tiwala na ibinibigay ng publiko, patuloy na dumadagsa ang mga taong dumudulog sa Bitag. Ang iba, nagbabaka sakaling makatanggap ng pinansyal at medikal na tulong o ayuda. Bagamat hindi ito ang trabaho ng Bitag, natutugunan pa rin ang mga ito sa pamamagitan ng paglapit sa kanila sa tamang mga ahensya ng gobyerno. Kalaunan, naging kabahagi na rin sa serbisyo publiko ang iba't ibang community service partners na naniniwala at sumusuporta sa advokasya ng Bitag. Libreng pagkain at serbisyo ang ipinamamahagi sa mga taong matiyagang pumipila sa Bitag Action Center. Para mas mapunan ang pangangailangan ng bawat taong lumalapit sa Bitag, nabuo ang non-government organization na Ipabitag Mo Incorporated o IBMI noong taong 2023. Ang advocacy ng IBMI NGO is to help and to stand for the faceless and the voiceless. And those people who cannot defend themselves, yung mga mahihina, yung mga inaabuso, pinagsasamantalahan, niloloko, mga napabayaan or pinababayaan sa lipunan, those are the people that we stand by. Yun ang pinakasaysay ng IBMI NGO. Kada araw, daan-daang tao mula iba't ibang panig ng bansa ang hinaharap at tinutulungan ng IBMI NGO Action Center. Lahat iba-ibang reklamo, iba-ibang sumbong. Kinakausap namin because we believe in IBMI NGO that the first step of justice is listening to them. Ngayong Kapaskuhan, isang Christmas reaching out activity ang inilunsad ng IBMI NGO at BMUI sa iba't ibang sektor ng lipunan. Okay. Actually, we've been doing this way back in 2016 and 2017. BMUI pa yun before. We went to different orphanages and home for the aged. Tinuloy-tuloy lang natin or ng IBMI NGO itong activity na ito and then became part of our advocacy. This Christmas reach out activity ng IBMI NGO, ang una namin ng mga pinili na regaluhan o tulungan nitong Christmas season ay ang mga palero. Ito yung mga basurero na nagreklamo at na-document ng BMUI last year. Matatandaan noong taong 2024, lumapit sa Bitag ang mahigit 100 palero o garbage collector para ireklamo ang kanilang kumpanyang iSwims. Sa maghapong paghakot ng basura, 150 hanggang 250 pesos lamang kada araw ang kanilang kinikita. Sino ang pinakamababang sweldo sa inyo sa araw? Magkano? Magkano? Kanyang pinagsasamantalahan kayo, inaabuso kayo, inaapi kayo. Napakalaki po ng drug na sinampahan kong 250 lang. Ang nanamantala yung kumpanya niyo. Ang kumpanya na yung titirahin ko. Ang kaligtasan ng mga palero nalalagay sa peligro sapagkat wala silang gloves, bota o anumang protective equipment kapag naghahakot ng basura. Katulad po nung nakaraang taon, namatay na po nga po yung kasama ko dahil sa leptos. Sa daga. Opo. So wala kayong bota, wala kayong kapote. Pag umulan, basa kayo, ganyan lang suot nyo. Opo, magkakaroon lang po kami ng kapote, sariling bili namin. At ang pinakamasaklap pa rito, ang mga palero hindi tinuturing na regular na mga empleyado. Ayon sa HR Human Resources, hindi raw mga regular na empleyado, mga garbage collector at sila ay volunteer. Ito yung sinasabing makaiskap po kayo sa inyong mga pananamantala. Volunteer nga, pero obligado magtrabaho ng 4 at 5 oras. At magkano kikitain? 125 pesos sa kakapal na mukha nyo. Inilaban ng Bitag ang reklamong ito mula Dole hanggang Senado. Ngunit hindi man pumabor sa kanila ang desisyon. Ang pagtulong ng Bitag sa mga palero hindi natapos dito. Masaya po kami kasi po kahit paano po, kahit na wala pang usad, kami pinabayaan ng Bitag
at binigyan kami ng trabaho at doon masaya kami. Ganda naman po kasi po kung sa nabigyan po kami ng trabaho at kahit pa paano po nagkaroon po kami ng pang-budget sa amin, sahod. Ngayong Pasko, isang sorpresa ang handog ng IBMI NGO at BMUI sa kanilang grupo. Christmas is about giving. Napili namin kayo na beneficiary po or bibigyan po namin ng mga bigas para po ngayong Kapaskuhan. Para iuwi nyo po sa mga pamilya po ninyo, handog po ng IBMI NGO, katuwang po namin ng BMUI at ang amin pong pangunahing volunteer advocate po ay si Sir Ben Tulfo po. Yung NGO, katuwang namin sila. May advocacy sila. Pag-unawa, awa, pag-iintindi doon sa mga tao na nangangailangan. Kayong mga natulungan namin noon na nagreklamo, kung hindi matatandaan, last year, naisip namin kayo bigyan ng 25 kilos na bigas. Sir, salamat po. Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra, taos puso po. Dahil sa dami-dami po ng tao, ay kami po yung natulungan. Lagi niya pong inuuna yung mga palero. Maraming salamat po sa Ipabitag Mo Incorporated. Ngayon po ay isa po ako sa mga napili na mabigyan po ng pamasko. Galing po sa Ipabitag Mo Incorporated. Lubos po ako na nagpapasalamat dahil malaking tulong po ito para sa aking pamilya. In behalf po sa mga palero, ay marami pa po sanang matulungan ng Ipabitag Mo Incorporated at ang Bitag. Salamat po. Isa rin sa mga napiling benepisyaryo ng IBMI NGO ang mga katutubong Aita sa Kapas Tarlac. Matatandaan ng binisita ng Bitag Investigative Team at IBMI NGO ang komunidad na ito dahil sa nangyaring pambubugbog at pagkamatay ng isang katutubong Kafgu sa kamay na isang Army Major. Pinagsisipan ng garon, matagal. Maawa po kayo, sabi ko huwag kang tigil mo. Ano siya? Natumba dyan. Ano na po. Oo. Tapos sinipa po dito. Grabe ba ang sipa? Grabe po, madam. Matagal na namin kakilala, matagal ko nang kasama si Manalo sa serbisyo. Kaya alam ko at ugali niya. Wala akong masasabi sa kanya dahil masipag, unang-una masipag, matyaga sa trabaho. Masakit sa amin ang pagkawala niya. Part siya ng buhay namin. Sa isang komunidad kami, isang pamilya kumbaga. Ang pamilya ng biktima binisita noon ng Bitag at IBMI NGO sa kanilang tahanan. Labis ang kanilang pagdadalamhati sa biglaang pagkamatay ng kamag-anak nilang si Randy. Sir Peralta, alam mo naman, kitang-kita mo napakaliit na tao tapos pinahirapan mo pa siya ng ganun. Ay, hindi ko na pumara. Ang kasong ito, inilapit ng Bitag at IBMI NGO sa Philippine Army kung saan nakadetene ang suspect ng Army Major habang dinidinig ang kanyang kaso. So, you're now waiting for the warrant of arrest. Yes. Once na-issue warrant of arrest, we would like to make sure that he will be arrested by the civilian court. Na siya yung naghanap buhay pag namatay, ano na yung mangyayari. Kaya gusto ko managot yung nagkasala sa kanya. Dahil sa pagpanaw ng breadwinner ng pamilya, kinupkup ng Bitag ang nakababatang kapatid ni Randy na si Ronald. Para makatulong sa kanyang pamilya, naging kabahagi ng Bitag si Ronald sa Maynila. Napakabait po, sir. Dahil nung pagdating ko lang dito, nung nakita niya wala akong gamit, sabi po niya, pambili niyo ng sapatos yan. Yun po, doon ko po nakita na mabait talaga si sir. Wala po akong dinalang gamit pero dito po ako nagkaroon ng mga gamit katulad po ng sapatos, damit. Wala po akong masabi sa lahat na kapwa ko empleyado ngayon dito sa Bitag po. Lahat po sila friendly, lahat sa akin. Palagi po akong binabati, Kuya, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Kaya magpapasalamat po ako kay Sir Ben dahil tinulungan niya po ako para makapagtrabaho dito. May mga nabisip na ba sa sarili? Sa ngayon po, yung anak ko po naghumiling po sa akin ng cellphone ngayong Pasko. Ayun po, nabigay ko na po yung cellphone. Saka ako po meron na rin po. Cellphone mo? Samsung. Bukod kay Ronald, nais din ng IBMI NGO at Bitag na iparamdam ang diwa ng Kapaskuhan sa ibang mga katutubong Aita. Kasama si Ben Bitag, muling bumisita ang IBMI NGO at Bitag sa Kapas Tarlac para maghandog ng regalo sa mga katutubong Aita. Kumusta kayong lahat?
lahat. Masaya po ba kayo nandito po kami? Ayan. Ang pagpunta po namin dito ng Ipabitag Mo NGO, kasama po namin ang Bitag Media. Yun po si Sir Ben, po ang amin pong volunteer and advocate. Lahat po kayo na nandito, meron po kayong iuuwing mga bigas mamaya para po sa inyong mga pamilya. Bilang pagdiriwang po at pakikiisa po namin sa inyo ngayong Kapaskuhan. Proud po ako bilang isang Aitana. Kahit na malayo ang aming lugar, naabot po kami. Ang problema po namin, hindi po kami maakyat na mga mga NGO dahil mula sa daan po ay hirap. Ang hiling po namin ay hindi lang po kami. Sana mayroon pang ibang mga ka-Aitana matulungan po ninyo. Salamat po sa tulong ninyo. Ngayon pong Kapaskuhan na ito, malaking tulong ninyo po sa amin, kaya nagpapasalamat kami. Sana po na lahat ng yung nangangailangan matulungan ninyo. Maraming salamat po sa binigay ninyong tulong sa amin. Kahit na po mahirap ang daan, pinupuntahan ninyo kami po sa bundok. Sa tulong po ninyo, makakatulong sa amin dahil po kung hindi mamuso ang mga pamilya namin, hindi po kami kakain. Itong bigas na ito po, makakatulong po sa amin para makakain po yung pamilya namin. Mula Tarlac, ang orphanage na ito sa Pasig City ang napiling sunod na benepisyaryo ng IBMI NGO at Bitag. Nakatira dito ang 40 kabataan na kinupkop ng tahanan ng pagmamahal. Tinuturing silang invisible children sapagkat madalas lamang silang nabibisita tuwing sasapit ang Kapaskuhan. In 2007, Tahanan ng Pagmamahal was registered with the Securities and Exchange Commission. We are catering for children who are abandoned, neglected, surrendered children, and foundling children. These are the children with no known parents. However, we are also catering for children who are orphan, and the subcategory of some of the children are actually trafficked children. So those children being sold for money. Bukod sa sila ay maalagaan at maprotektahan, layunin din ng Tahanan ng Pagmamahal na magkaroon ng foster parent ang bawat naulilang kabataan o kaya naman maibalik sila sa kanilang tunay na mga magulang. Some of the parents are still being assessed because once we reintegrate po kasi yung mga bata to their parents, it is actually po subject by a parent capability assessment report done by the local government units. So we are closely po working with the local government units wherein the parents po are residing. So as far as Mindanao or in the Visayas, talagang hinahanap po namin ang mga relatives ng mga bata so that we can really return the children. Para maghatid ng kasiyahan sa mga kabataan, binisita ng IBMI NGO at Bitag ang Tahanan ng Pagmamahal. A, B, C, D, E, F, G, Hahay, Upo, Ali, Onte. Maraming salamat po sa binigay niyo pong opportunity sa amin na makita, makilala at makasalamuha itong mga kapatid po naming Musmo. So itong mga anak po natin kung ituring. Saludo po kami sa inyo pong dedikasyon, pagmamahal, pag-aaruga at sa inyo pong advokasya. Alam po namin, hindi po madali na tumayo bilang mga magulang sa mga batang ito. Ang IBMI NGO po, yun din po ang aming core values and commitment. Compassion, empowerment, and action. Lagi po kaming nakahandang tumulong anuman po ang maaari po naming maitulong sa lahat ng mga nangangailangan. Kami po sa Bitag, hindi po talaga namin trabaho ang charity. Pero bilang mga advocates, nandito po kami, katuwang po ng IBMI NGO. Sa amin po sa Bitag, nakaka-relate po kami sa situation ng mga batang nandito. Kasi may mga cases din po na ganito na kami ay hinahawakan. Ang Pasko po ay para sa mga bata na pareho niyan sila. Christmas is about giving and it's remembering and then reaching out and listening, interacting, nakakatuwa. Rest assured, ano man yung mga susunod na hakbang, we will always keep you in mind, especially nakita namin ang mga susunod na henerasyon yan. Sako-sakong supply ng bigas at mga pagkain ang inihandog ng IBMI NGO at Bitag para sa lahat ng kabataan at staff ng Bahay Ampunan.
Bukod dito, naghandog din ng mga hygiene kits ang One Sky Foundation sa lahat ng kabataan. We gave them hygiene kits, mostly for the toddlers, and meron din tayong few for the teens, for their everyday use. Hopefully, magamit nila talaga. Sobrang nakakatuwa kasi I didn't expect na sobrang babies pa pala yung iba. And knowing na magagamit nila ng gusto, yung mga binili namin for them, sana mapakinabangan nila. We're hoping na yung partnership namin with IBME NGO, tuloy-tuloy lang. So this is our first partnership and we're hoping meron pa tayong next. In behalf of the children, the staff, and the Board of Trustees of Tahanan ng Pagmamahal Children's Home Incorporated, we would like to thank Ipabitag Mo Incorporated and One Sky for sharing your blessings in the form of 50 kawans of rice to all our children at Tahanan ng Pagmamahal. Thank you so much. God bless you and more power to your organization. Salamat po! Thank you, NGO! Ang huling destinasyon ng Christmas Reaching Out activity, ang God's Grace Home Care Center. Isang nursing home sa Quezon City na nangangalaga sa 77 elderly. Ang God's Grace Home Care Center po is nag-start siya ng December 10, 2003. Sa mga matatanda, natutuwa sila sa mga bumibisita sa kanila kasi hindi naman po regular na may bisita yung mga pasyente natin. Usually, once a month, meron pa ngayong iba, madalang talaga. Si Tatay Joey, 90 years old, isang dating businessman, mag-iisang taon nang namamalagi sa God's Grace Home Care Center. Labis ang kanyang tuwa sa pagbisita ng IBME NGO at Bitag. Nag-iisa ako. I live alone. Wala akong asawa, walang anak. Nagpapasalamat kami sa kabutihan pinagkita ninyo. Only God will bless you. Nagpapasalamat kami at ang Diyos may kapal, siyang magbabayad sa inyo. Sinadya po namin kayong puntahan, napili po namin kayo na maging bahagi po ng pagdiriwang po namin ngayong Pasko. At mayroon po kaming mga simpleng regalo po, dala po namin po para sa inyo. Ang layunin po namin sa Ipabitag Mo NGO. Tumulong, mga laga. Hindi po namin ito kakayanin ng kami lang. Kasama po lagi namin ang amin pong volunteer advocate, si Sir Ben Tulfo. Ipabitag Mo Incorporated is a non-government organization. Sila yung gumagawa ng reaching out, kapareho nito. We reach out, try to listen, we try to interact. Pinaghandaan to ng aming media relation supervisor ng aming NGO, si Alec. Siya yung dahilan kung bakit namin nakita. Ako po kasi ay makalola rin at makalolo. Kaya ito po yung una ko ring tinawagan na mapuntahan po namin para makapamahagi po kami ng biyaya po. Iniling ko na po yan sa Diyos na pinanalangin ko sana magkaroon ng outreach sa araw na ito. Kasi medyo madalang ang outreach ngayon. Kaya nakinggan ng Diyos at saka nagpapasalamat ako na kayong pinadala ng Panginoon dito. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Masasabi ko lang po sa Ipabitag Mo NGO, thank you po. Malaking bagay na po ang pagbigay niyo sa amin ng tulong, pagpapasaya sa mga alaga po naming matatanda. Kailangan din po nila yan, mga bisita, para mapasaya din po sila. Kasi hindi naman po ganun kadali na maiwan sila dito. At syempre, nalulungkot yan mga yan kasi hindi nila kasama family. Kaya sobrang thank you po sa pagbisita niyo sa amin, pagbigay ng tulong po. Kung kaya naman naming tumulong at may maitutulong, gagawin lahat yun ng IBMI NGO. That is the very purpose of the IBMI NGO. Pagtulong sa kapwa, doon sa mga walang kakayahan at doon sa mga hindi nila kayang punan yung kanilang mga pangailangan. When we say hindi kayang punan ang kanilang mga pangailangan, hindi lang kasi yan mga material things the moral support or even just the support or even just showing up for them, that's a big thing for them already. And that's why we're here at IBMI NGO. At sa mga susunod pa na buwan at taon, magtutuloy-tuloy yan. And that's part of our advocacy. Sa darating na 2026,
patuloy na magiging agresibo ang IBMI NGO sa pagtulong sa iba't ibang sektor ng lipunan. Katuwang ang BMUI bilang media partner, patuloy na tatayo ang Bitag at IBMI NGO sa mga taong nabiktima ng pang-aabuso, pananamantala, pagpapabaya at panluloko. Mula sa IBMI NGO at Bitag, binabati namin kayo ng masaya at payapang pagdiriwang ng Pasko. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.